Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay may pamagat na statins and cholesterol. Sigurado po ako madami sa inyo na mataas ang cholesterol at naresetahan na ng gamot. At ang gamot na kadalasang binibigay ngayon ay yung tinatawag na statins. Maraming klase po yan, ating pag-uusapan lahat yan. At the same time, ano po ba ang aksyon nito sa ating katawan? Paano nito na ibababa ang ating kolesterol? At ano yung mga dapat yung bantayan na pag-iingat lang na maaring ma-experience nyo habang umiinom kayo ng mga statins? At umpisa na po natin ha. Ready na ba kayo? Okay, game na. Ang statins po ay kilala din sa HMG, coenzyme A reductase inhibitors. Ito ay prescription drugs na binibigay sa mga taong mataas ang kolesterol, lalo na kung napakataas yung bad cholesterol. At ang purpose na to ay ma-normalize ang inyong cholesterol levels. Ang statins, ang main action ay binababa ang tinatawag na LDL o yung tinatawag yung low density lipoprotein or bad cholesterol. Higit 50% ang naibababa ng statins sa ating bad cholesterol. Ang statins ay napakaraming brands in the market. Yung iba ay maaring gumagamit ng mga generic statins na mas mababang halaga. Nasa sa inyo na po yon kung anong gusto nyong gamitin as long as nakita natin yung magandang improvement ninyo sa mga blood test na ginagawa. Para sa akin, generic or branded, depende yan sa tao, no? Kasi may nagtatanong, Dok, okay ba yung generic? Okay naman as long as effective po sa inyo. Pati yung mga gamot sa alta presyon, kung effective, gumaganda ang blood pressure nyo, nagno-normalize, okay yan sa akin. But there are times na we have to consider din yung sino bang gumawa kasi magtataka nga naman yung branded kung 10 piso, bakit nabebenta ng piso lang yung iba, no? Minsan yung quality control mahalaga din, di ba? So, nasa sa inyo na po yan. So, ano yung mga kadalasan types of statins? Ito yung mga generic name, yung mga atorvastatin, fluvastatin, napakarami, no? Pero dyan sa mga nakalista na yan, ang madalas natin marinig, atorvastatin, rosuvastatin, saka yung simvastatin. Yan yung kadalasan. But all of this, pare-pareho naman ang aksyon na tumutulong magpababa ng bad cholesterol. So, ano bang nagagawa ng statins sa atin? So, what do statins do? Paano ba? Ano ba yung aksyon yan? Ang statins nagpapababa ng low-density lipoprotein o yung tinatawag na bad cholesterol habang posibleng itinataas ang tinatawag na good cholesterol or high-density lipoprotein na tinatawag. Sa panong paraan? What do statins do? Paano? Ang LDL, alam natin na bad yan. Yan po yung namumuo sa ating mga ugat, nagbibigay ng pagbabara. Yung high-density lipoprotein, which is the good cholesterol, tumutulong naman yan para maraming magandang function sa ating katawan. So HDL is the good because it brings cholesterol to your liver. So ang main purpose ng HDL, tinatransport niya ngayon yung mga cholesterol nyo sa atay nyo at yung atay naman tumutulong mailabas yan o ma-detoxify sa ating katawan. How do statins work? Statins don't let your liver have the enzyme na kinakailangan para gumawa ng kolesterol. Gusto kong ilinaw to na ang ating atay ay gumagawa ng kolesterol. Sa katunayan, 75% ng mga kolesterol na napansin yung tumataas sa inyong dugo ay gawa yan ng atay. Ang ginagawa ngayon ng statins ay hindi niya binibigyan yung atay ng kumbaga susi para makagawa siya ng kolesterol. At yung susi na yun, ang tawag dyan yung enzyme. Yan yung kaninang binanggit kong HMG, coenzyme reductase. 75%, ulitin ko, ng inyong kolesterol ay ginagawa ng atay. Kaya marami siguro nagtataka, bakit ganun? Hindi na nga ako kumakain masyado, bakit mataas pa rin yung kolesterol ko? Kasi yung kolesterol ninyong tumataas sa inyong dugo, 25% lang yan nanggagaling sa inyong mga kinakain. Ngayon, magsasabi yan,
Kung ganun pala, Doc, kung 25% lang pala ang nanggagaling sa pagkain, pwede pala ako kumain ng kumain. Mali po. Kailangan, pigilan din natin yung 25% na yan kasi hindi naman natin pwedeng iasa lang sa gamot na ibaba lang natin yung conversion ng mga ng paggawa ng atay ng kolesterol, di ba? Ang tanong, bakit Doc ako palaging ganyan? Mataas ang kolesterol ko, panigulay na nga kinakain ko. Yan po yung paliwanag. So pag tinanong ako ng pasyente, why do I have high cholesterol if I eat healthy foods? Ang paliwanag, ulitin ko, 75% ng kolesterol ninyo ay nanggagaling sa inyong atay. Ngayon, bakit ganon? Kasi ang lahi may kinalaman din. You can get genes o lahi nyo, pinanganak ka na, galing sa magulang mo, na ang inyong atay ay mas gumagawa ng mas maraming kolesterol o kaya yung atay nyo mahina na mag-absorb ng kolesterol na dapat gamitin ng buong katawan nyo. Yan ang paliwanag. You can get genes from your parents that tell your body to make more cholesterol than you need or not to absorb the cholesterol it needs. Yan ang dahilan. Ang tanong, sino mga nangangailangan ng statins? Lahat ba ng tao kailangan pag mataas cholesterol, bigyan na kagad ng mga statins? Ang tanong ganito, Dok, mataas cholesterol ko, inom ba akong gamot? Pwede bang diet lang? Ang gagawin ng doktor ngayon, i-evaluate niya yung condition nyo. Your doctor will look at your individual situation. Kung nagda-diet ka, o kaya, kadalasan kasi, huwag naman magagalit. Kadalasan po kasi, yung taas ang kolesterol, sila yung kain ng kain talaga ng mga alam na nilang bawal. Diba? Nagkataon, meron ka pang diabetes, meron ka pang high blood pressure, tapos naninigarilyo ka pa, lahat yan risk factor para magkaroon ka ng sakit sa puso. Ang ginagawa ng doktor, tinitingnan yung mga risk factors. Kung kayo'y naninigarilyo, kung kayo'y tamad kumilos, kung kayo po'y hindi masyadong madisiplina pagdating sa pagkain, talagang mariresetahan ka kagad ng gamot. Depende sa taas ng kolesterol nyo, may ibang doktor na maaring i-advise sa inyo, mag-dieta muna tayo ng mga isang buwan, tingnan natin kung bababa. Unless sobrang taas ng kolesterol, sinamahan pa ng mataas na triglyceride, talagang kailangan umpisa na ang pagbigay ng gamot. Yan, tandaan niyo yan. Balikan niyo yung lecture ko tungkol dun sa cholesterol, yung mga normal values, high cholesterol, na high density, low density, balikan niyo yan, pati triglyceride. Okay. Your doctor will also consider your age. Natural, kung ang edad niyo ay nasa pagpalagay na natin, mga senior citizen, high risk tayo na magkaroon pa ng mga problema sa puso o kaya magkaroon ng stroke. Yan, i-consider din yan. Depende rin sa sex. Pag sinabing sex, gender. Mga lalaki, mas mataas kasi ang chances na magkaroon ng mga heart attack, stroke. Kaya, maaring ibigay agad yung gamot. Depende rin sa lahi. Depende rin yan sa, minsan sinasabi ko rin, depende rin yan sa attitude ng pasyente. So, lahat ito, kasama to sa desisyon ng doktor nyo kung kailangan kayong resetahan ng statin. Okay. Bakit ngayong ginagamit ng statins? Why are statins used? Ito pong dahilan. Kasi statins bring down your cholesterol level to make you less likely to have heart attack and stroke. Yan ang pinaka-main reason. Baka nagtataka kayo, Dok, wala naman ako naramdaman, bakit niyo ako binigyan ng gamot sa cholesterol? Because of all these risk factors, ayaw natin na magkaroon ka ng heart attack and stroke. Ano po mang gusto nyo? Pag na-heart attack o stroke ka na, saka ka lang iinom ng gamot, pampababa ng kolesterol. Kung nakikita na ng doktor ang taas-taas ng kolesterol nyo, maski asymptomatic, wala kang naramdaman, wala kang chest pain, wala kang hilo, wala kang kung ano man, dapat i-consider nyo na ibaba yan sa pamamagitan ng gamot. What are the side effects of statin? Ito yung kadalasan tanong sa akin ng mga pasyente. Bagamat ang statins majority are well tolerated, ibig sabihin wala naman nararamdaman sa pag-inom nito. Maaring depende sa milligrams, kung medyo mataas yung naibigay, baka i-adjust lang ng doktor, ibababa ng konti. Maaring sa unang mga araw na pag-inom, maaring makaramdam ng mga sumusunod, pagsakit ng ulo, minsan pakiramdam parang naduduwal, nahihilo,
May mga pasyente ako, nakaramdam daw sila parang hinahangin ng tiyan nila o kinakabag. Yung iba, madalas ang pagpunta sa CR. Meron namang iba nagko-complain na hirap dumumi. At yung iba naman, masakit daw ang mga joints and muscle. Kadalasan, yung mga umiinom ng statin sa unang araw, maybe 2 or 3 days na pag-inom, naramdaman to at unti-unti nawawala na nag-a-adapt yung inyong katawan. Meron namang iba, late ang reaction. By the time na inom na nila ng 1 buwan, saka raw sila nahilo. Meron namang ganon. So, pag kayo po'y naresetahan ng doktor at may naramdaman kayong naiiba o nagbago sa inyong pangangatawan, all you have to do is go back to the doctor para ma-adjust po yung gamot ninyo. But rarely, bihira naman, nangyayari naman po itong mga sumusunod. Yung mga sinasabi niyong bad side effects ng statins. Confused? Parang yung pasyente iba ngayon, nalilito, wala sa diwa, parang ganon. Memory loss, but hindi rin naman natin ma-blame sa pag-inom ng statins dahil may mga tao naman na because of the age, by the time na sila ay may high risk of hypertension, diabetes, arthritis, yung edad nila kadalasan ay nagkakaroon na ng konting mga lapses na tinatawag. At minsan nadadamay yung gamot o nasisisi yung gamot, yung pala, part na rin ng aging. Damage to your kidneys, nangyayari naman yan sa long-term use ng mga gamot na statins, lalo na kung di naman control yung blood pressure nyo or ibang factors like mataas ang blood sugar. Damage to your liver, may mga tinatawag na drug-induced hepatitis at ang statins ay maaari rin magbigay ng hepatitis dahil sa side effect nito. So please consult your doctor. Bad problems with your muscle, yung madalas daw pag naglakad sumasakit ang binti, yan nangyayari. At may high risk din ang statins na bahagyang tumaas ang inyong blood sugar. Kaya kung diabetic po kayo o wala kayong diabetes, bantayan nyo po, kung kayo umiinom ng statins, bantayan nyo po ang inyong blood sugar dahil posibleng magkaroon ng pagtaas nito. Precaution, this is very important. Pag uminom po kayo ng statins, iwasan nyo pong uminom o kumain ng mga prutas na particularly grapefruit. Nalaman, it can make it hard for your body to break some statins down, allowing too much of the drug to accumulate in your body and giving you more side effects. So, ang pagkain ng grapefruit ay maaring mas lalong mataas ang bisa ng statins. Babagsak nga yung cholesterol nyo, pero ang problema, sobrang taas ng drug sa inyong dugo at yung side effects mas nagmamagnify. So, yan po ang ating paliwanag tungkol po sa statins at cholesterol. At salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. At i-share nyo po lahat ng mga natutunan nyo rito. Sinasabi ko palagi, knowledge is power. Pag walang ang knowledge, walang power. Sabi nga ni yumaong Ernie Baron. But pagdating sa health, importante rin yung discipline. May knowledge ka nga, di may power ka, kaso hindi mo naman sinusunod yung mga payo, wala din. Sa mga hindi pa nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan, ako po si Dr. Gary C. Huwag niyo kalimutan mag-thumbs up kung nagustuhan niyo yung aking paliwanag. Okay? Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Thank you and bye-bye!